Kaya nga, binabanggit dito, maminamal na kaharian ng langit, ito yung turo. Ito yung salita ng Diyos na sinabi ng Biblia, hawakan mong mahigpit ang turo. Take hold fast. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, ang nakasumpong ng kaharian ng Diyos, nakasumpong ng turo ng salita ng Diyos, ay katulad na nakasumpong ng malaking kayamanan sa bukid. Amen. At hindi kanya yung bukid na yun, kaya ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kayamanan niya, ibinenta niya sapagkat maminamal, bibili niya yung bukid na yun sapagkat hindi alam na may-ari na mayroon pong napakalaking kayamanan. Ganun po ang turo na natagpuan po natin sa ministeryong ito, maminamal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamal, ang nasig sa dawagan ay katulad ng mga mananampalataya na sila'y sumampalataya. Talagang gusto nila maglingkod sa Diyos, ngunit mga minamal, tinatalo sila ng mga pagsusumikap sa sanlibutan ito. That's right. Ng kanilang ambisyon sa buhay, ng kalayawan ng sanlibutan. Hindi nila mga minamahal na magawa na sila po ay maglingkod ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Hindi nila kaya. Sila yung mga taong torn between two lovers, namamangka sa dalawang ilog. Habang nakahawak ang isang kamay sa ating pinakamamahal pa, pero ang isang kamay nakahawak sa sanlibutan. Yan po yung nasik sa dawagan. Pero sinabi ng Biblia, ang mga nasik sa mabuting lupa, ito yung mga hinawakang mahigpit ang turo ng mahal na Panginoon. Kanilang ipinamuhay. Hinawakang mahigpit, at hindi lamang mahigpit na hinawakan, kundi ipinamuhay nila ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ito'y nagbunga. Amen. Ng tig-100, ng 50, ng tig-80. Ibig sabihin, pinagpala sila material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala, sapagkat yan naman ang pangako ng Diyos sa mga taong iingatan ng kanyang turo. Amen. Kaya nga, maminamal, dito po sa ating paksa, what is the method of taking hold fast? Paano ang paraan para ating pong mga minamahal, mawakang mahigpit ang salita ng Diyos, ang turo na napapakinggan po natin? Ano ang paraan? Ano ang nais na gawin natin, maminamahal, upang mahigpit nating hawakan ng turo? Ito po, maminamahal, unang-una, sabi po ng banal na kasulatan, by continuing steadfastly in the apostolic doctrine. Sa pamagitan, maminamahal, ng mahigpit na pagpapatuloy sa aral ng mga alagad, maminamahal. Ngayon, ang ating pong turo, maminamahal, na tinutukoy dito, ito yung apostolic doctrine. Amen. Kung ano yung turo ng mga apostol noon, walang bawas, walang kulang, walang dagdag, maminamahal. Yan po ang tinuturo natin, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ito po ang paraan, maminamahal, paano natin iingatan at hawakang mahigpit ang turo ng mahal na Panginoon. Sabi, by continuing steadfastly in the apostolic doctrine. Yan po yung nasa Gawa, Kapitulo 2, talatang 42 hanggang 47. Basahin po natin ang talata. Dito po sa kalat ng Gawa, kabanata po yan 2, talatang 42, talata po yan hanggang 47. Gawa 2, 42 hanggang 47. Dito sa 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya at ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 47, na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanilang Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang unang paraan para mga minamahal, mawakan natin mahigpit ang turo. Amen. Umawak po tayo sa turo ng mga apostol, maminamahal. Sabi ng Biblia na sila'y nagsimpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsasama, sa pagputol-putol ng tinapay, sa mga panalangin. Amen.
Kailangan, maminamal, hindi po natin binabago yung tinatawag na apostol doctrine. Kasi napakarami pong mga born again fellowship ngayon, napakarami rin pong katulad natin. Mga minamal na mga mananampalataya ng banal na kasulatan, mga minamasabi nga nila, ay moderno na raw ang Kristiyano ngayon. Kung unang panahon ay ganun kasimple, ganun kabanal ang mga mananampalataya, pero sa panahon daw ngayon, hindi na raw ganun. Kasi moderno na. Kaya pwede nang ang babae pwede na magpantalon, ang babae pwede na magsuot ng mga masisikip na mga damit, na bakat ang kalang katawan, ang mga babae pwede na maglagay ng kolorete sa mukha kasi ang mga tao daw noon talagang simple, wala pang mga makeup daw noon. Hindi katulad ngayon na moderno na, hindi ganoon. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang mga tunay na mga mananampalataya nagpapatuloy sa turo ng mga apostol. Sabi, nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ang mga turo ng apostol, maminamahal, sinabi nila dito sinabi ng banal na kasulatan, ang babae dapat ay merong mahinhin damit. Amen. At hindi mga kularete sa mukha ang kanilang mga palamuti, hindi yung kanilang mga kwintas, hindi yung kanilang mga hikaw. Amen. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 2, minamahal, verse 9, at 1 Pedro kapitulo 3, talatan 3, napakahinin ng mga mananampalataya noon na dapat ganun pa rin po tayo. Sabi ng Biblia na wag tayong mga minamahal patangay sa agos. Sabi na wag tayong sumunod sa uso ng sanlibutan. Sabi kundi magbago tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Wag tayong magsiayon sa uso. Wag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan. Hindi ganoon ang mga tunay na mga mananampalataya. Meron akong alam na isang dating pastor, maminamal, na nagtuturo dati ng apostolic doctrine. Pero paglipas ng mga panahon, talagang iniba na yung turo niya. Tinuro niya, maminamal, ang babae pwede na magpantalon, ang babae pwede na maglagay ng mga mamahaling kwintas, mga singsing, mga hikaw dahil mayaman daw ang Diyos natin. Iba daw ang tao noon. O ngayon, maminamahal, anong nangyari? Ngayon, wanted na. Amen. Kapag nakita mo siya, tinuro mo siya, milyonaryo ka na. Amen. Dating nag-iingat yan ng tinatawag na apostol doctrine, ngunit dinaya ni Satanas unti-unti hanggang tuluyan, mga minamahal, na inagaw na ni Satanas. Ngayon, nagpapakilala na siya na si Kristo. Yan po ang nakalulungkot kapag tayo po hindi humawak sa tinatawag na apostolic doctrine. Sabi rin ng banal na kasulatan, 2 John chapter 1, verse 8 hanggang 11, basahin po natin. 2 John chapter 1, verse 8 up to 11. Dito sa ikalawang sulat ni Juan, kabanatang 1, talatay 8 hanggang 11. Sa 8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, Mali, 2 John. Ikalawa po, excuse me po. Dito sa ikalawang John, kabanata po 1, talatay 8 hanggang 11, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. 10, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. 11, sapagat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Amen. Amen. Masasamang gawa pala yun, maminamahal. Kapag hindi tayo nagpatuloy sa tunay na aral, ang tinatawag na apostolic doctrine, kaya sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin nyo ang isang lubos na kagantihan. Sabi rito, sapagkat ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Amen. Pag hindi ka nagpatuloy, maminamal, sa aral ng mga apostol na napakinggan nila sa ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamal, hindi mananatili sa iyo ang Diyos.
Tingnan nyo yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Dati, hinawa kanya apostol doctrine. Pero, mga minamahal, nung umiwalay na siya sa turo ng mga apostol, umiwalay na rin ang Diyos sa kanya. Kaya nga, naging reprobate mind na. Naging reprobate na, mga minamahal. Talagang nagpakilala na siya raw ay si Kristo. Ang kaluluwa daw ng tao, pag-aari niya. At siya daw ang magiging daan ng tao para mapunta sa langit. Inangkin niya na lahat, maminamalang kapangyarihan at katangian ni Kristo. Yun yung sinasabi ng Biblia na iiwanan ka ng ating mahal na Panginoong Kristo. Magiging reprobate ka, reprobate mind. Sabi, sino mang hindi nagpapatuloy sa aral ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Amen. Aalis sa iyo ang Espiritu ng Diyos, magiging reprobate. Kaya sabi ng Colossians, sundan pa natin Colossians 2:8, mag-ingat tayo, mga minamahal, sa mga filosofiya, sa mga turo na hindi aral galing kay Kristo. Basahin natin, isunod natin Colossians 2:8. Dito sa Colosas, Kabanatang 2, talatay 8. 8 lang, 8 yan. Sige. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsipag-ingat tayo, baka sa inyo'y may bumiyag sa pamagitan ng kanilang mga filosofiya. Amen. Ginagamitan nila ng filosofiya, maminamahal, ang banal na salita ng Diyos. Amen. Ang katwiran nila, maminamahal, nung panahon daw noon ay natural, ang mga damit lang ay ganun, mahaba. Pero sa panahon ngayon, hindi na ganun ang uso, moderno na. Ginagamitan na nila ng filosofiya, maminamahal, ang pangangatwiran para ma-justify yung kanilang pagsuway right. sa kalooban ng Diyos. Kasabi rito, maminamahal, na kayo mag-ingat na baka sa inyo'y may bumiyag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi na ayon sa aral ni Kristo. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Yan po ang hindi po, pag ganun, hindi po natin iniingatan ang turo, ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, take, hold fast. Amen. Pinakawalan natin ang katotohanan, maminamahal, na nasumpungan po natin. Sabi nga ng John chapter 8 verse 31, na sabi dito, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, tunay na kayo'y magiging alagad ko. Pero kung hindi kayo mananatili, sabi ng Biblia, mawawala ang pagiging Kristiyano natin. Maminamahal, hindi na tayo alagad ng mahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi isingit natin sandali ang John 8:31. Dito sa kalat ng 1, Kabanatang 8, talatay 31. Sabi po dito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. At pangalawa, paano natin nahawakang mahigpit ang turo ng mahal na Panginoon? Sabi rito, follow Him and understand His teaching. Sumunod tayo, unawain natin ang kanyang turo, maminamahal, ang kanyang doktrina, at sumunod po tayo. Sabi rito, maminamahal, sa Mateo 4, talatang 19 hanggang 20, gaya ng ginawa ng mga alagad. Nung napakinggan nila ang aral ng ating mahal na Panginoon, sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanila, maminamahal, follow me and I will make you a fishers of man. Amen. Sila'y nagsisunod, maminamahal, at ipinamuhay ang aral ng ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Mateo Kabanatay 4, talatang 19 hanggang 20. Mateo 4:19, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. 20. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Amen. Amen. Maminamahal, unawain po natin ang turo. Sabi, follow Him and understand His teaching, the doctrine of Christ, and obey Him. Amen. Pagkatapos maunawaan ng mga alagad, maminamahal, ang tinuturo ng ating mahal na Panginoon, sabi, sila'y nagsisunod sa Kanya. Nagsisunod. At ang pangatlo, maminamahal, sabi ng Biblia, pass it on, share it.
ipasa sa iba, maminamal, ibahagi po natin. Amen. Alam niyo po ba, maminamal, na ito pong ginagawa po natin pakikinig ng ating webcast. Ito po i-share niyo po sa inyong mga FB friends, sa inyong mga kamag-anak na sa ibang bansa, mga kamag-anak niyo, maminamahal, sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tayo po, maminamahal, ay nakatutugon sa panawagan ng mahal na Panginoon dito sa Mateo 28 talatang 19 hanggang 20, na sabi, gawin yung alagad ko ang lahat ng kinapal. Yes. Sabi ng Biblia na sila'y bautismuhan nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Ang pangalan yan ay Jesus Christ. Amen. Sabi, maminamahal, na inyong ituro sa kanila, maminamahal, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Nasusunod po natin yan. Sabi, go ye into the world and preach the gospel to every creature. Nasusunod po natin yung ating tinatawag, maminamahal, na Greatest Commission. Greatest Commission yan eh. Amen. Nasusunod natin kung, maminamahal, hindi lamang kayo nakikinig, kundi ibinabahagi nyo yan, isinishare nyo po, mga minamahal, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga FB friends, sa inyong mga kamag-anak na sa ibayong dagat. Hindi mo na kinakailangan sumakay ng eroplano, hindi mo na kinakailangan pumasok sa loob ng bahay nila sa pamagitan po ng pagsishare natin ng ating mga napapanood dito po sa ating pong programa, Amen. Jesus Miracle Hour, nakapagpapalaganap na po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, mamaya mabasahin natin Mateo 28, 19 hanggang 20, at dito sa unang Timoteo 4:13 at talo ng 16. Dito sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatay 19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Dito sa unang Timoteo, kabanatang 4, talatay 13 at talon ng 16. 4:13, sabi dito, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga paraan paano natin nahawakan ang turo, paano natin iingatan, paano natin nahawakang maigpit. Ang sabi ng Biblia, pass it on, share it. Yes. Ibahagi natin, maminamahal, sabi ng Biblia, kung magagawa natin, sabi rito, gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Gawin natin katulad nating mananampalataya ni Kristo. Gawin natin, mga minamahal, ang mga alagad, lahat ng mga tao sa buong mundo. Sabi ng Biblia, maminamahal, bautismo nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ito po ay ang pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus Christ. Amen. Kasi hindi naman pangalan yung Ama, hindi naman pangalan yung Anak, hindi naman pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nung sumunod po sila, ginawa po nilang alagad ang lahat ng tao, maminamahal. Sabi rito sa Gawa 2:38, binautismohan sila sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal ni Apostol Pedro. Basahin po natin, isingit natin sandali. Gawa, kabanatang 2, talatay 38, sabi dito, at sinabi sa kanila na Pedro, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan po ang paraan ng pagiging alagad, maminamahal. Yes. Pagpabautismo tayo, maminamahal, sa ating mahal na Panginoong Kristo, sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, yung Ama, Anak at Espiritu Santo, yan po ay ang mahal na Panginoong Kristo. Yes. Kaya binautismo ng lahat ng mga alagad noon sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Amen. Kasi sinabi ng Biblia, maminamahal, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral at pagtuturo. Magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral at sa pagtuturo. Yan po natin naiingatang matibay, hinahawakan natin ng maigpit ang turo
mga minamahal, sa pamagitan ng pagbabasa, sa pamagitan ng pangangaral, at sa pamagitan ng pagtuturo. At ang sabi, sapagkat sa paggawa mo ng mga bagay na ito, sarili mo ang inililigtas mo, pati ang mga makikinig sa iyo. Pass it on yan, pass it on. Hindi pwedeng sarilinin mo, maminamahal, gaya nga ng sabi pa rito sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, maminamahal, ipasa mo sa iba. Sa mapagkakatiwalaan ay turuan mo para makapagturo din sa iba. Yan po ang ibig sabihin ng paghawak ng mahigpit sa turo ng malapanon. Dagdag natin sandali. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatay 2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng mga maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Amen. Amen. Yan ang ibig sabihin, maminamahal, ng hawakan mong maigpit ang turo, Yes. huwag mong bibitawan. Ibig sabihin, ipasa mo sa iba. Amen. Para, mga minamahal, kung sakaling tayo po'y umuwi na sa Malapan, nauna po tayong umakyat sa langit, mayroong magpapatuloy, mga minamahal, ng ating mga pinangaral. Gaya ng mga apostol, mga minamahal, namatay na sila, pero may nagpatuloy ng kalang aral sapagkat, mga minamahal, hinawakan nila maigpit ang turo Amen. ng mga apostol. Sabi rito, lahat ng iyong mga narinig sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat para makapagturo din naman sa iba. Yan po ang ibig sabihin ng hawakan mong maigpit ang turo. Sa kauli-ulian, sabi ng uling talata, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan po'y nasa 1 Corinthians 15:2, huling talata. Basahin natin ang 1 Korinto 15, talatang 2. Dito sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 15, talatay 2. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang turo ng Diyos, maminamahal, higit pa po sa pilak at ginto. Yes. Higit pa po sa ang halaga nito sa buong kayamanan. Kaya nga, wag mong ipagbibili. Huwag mong ipagpapalit, huwag mong ipagbibili, bumili ka pa, maminamahal, at ikaw ay, sabi ng Biblia, masusumpungan mo ang buhay at kagalingan ng iyong mga katawan. Amen.